Hello po. Hello po sa inyong lahat. Good morning po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay atris ng September 3, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32. 6:33 6:32 ng umaga. At ngayon po ay araw ng Martes. Opo, medyo maaliwalas ang panahon. Medyo may araw. Gusto ko lang talakayin itong mga kababayan, mga minamahal. Itong si Duterte at saka si Kibuloy, parihas na hindi sila pahuhuli ng buhay. Ayan po ang tatalakayin ko. At gagamitin ko po ang Biblia. Bakit ako naniniwala na parehas sila, they are both alike, hindi pahuhuli ng buhay. Ayan po ang title ko. Duterte and Kibuloy, both alike, hindi pahuhuli ng buhay. Ayan po. Ngayon ay yung sa huling balita ngayon ay 50% na ng yung tunnel o yung bunker ni Kibuloy ay na-check up na ng ating mga kapulisan. Kaya paunti-unti ay nai-expose. Opo, at grabe po yun. Yung mga natutuklasan nila doon, puro mga quarters pala ng babae. Opo. Ayan po. At natuklasan na rin nila yung hinihilala nila na yung kwarto ni Kibuloy. Pero palagay ko marami yan. Pero at least mayroon ng isa na nakita. Kaya nga kako ay exposed na yan. At yun ang reason ko bakit talaga hindi magpapahuli ng buhay. Kasi wala siyang kawala dyan Yan ay mga circumstantial evidence po yan na talagang mayroong nagaganap na panggagahasa o ang sabi ng iba ay prostitution yan ang tawag ng iba ay red light district ng Davao. Ayan po, hindi ba? Nadidiscover po yan, kaya hindi talaga pahuhuli ng buhay. Ayan po, plus pa, ay siguro parehas po sila, si Kibuloy at saka si Duterte, nag-uusap yan. Birds of the same feather flock together. Ayan, nag-uusap yan at iisa siguro ang kahihinatnan dyan. Marami po nagsasabi na ganyan din ang mangyayari kay Duterte once na pinaghahanap na siya ng Interpol. Ganyan din ang mangyayari sa kanya. Hindi natin alam kung may dungeon din yan sa loob ng bahay niya o sa lupain niya. Hindi ba? Hindi natin alam. Pero nga ay since na sinabi na nila at paulit-ulit na hindi sila pahuhuli ng buhay, ay ang tao po kasi kung saan nakahilig, parang puno po yan. Kung saan nakahilig ang puno, doon matutumba. Kung sakali man na siya ay sinalanta ng bagyo o itinumba ng hangin, kung saan siya nakahilig, doon siya pupunta o doon siya mabubuwal. Ayan po, ayan na ang sinasabi nila, yan ang laman ng isipan nila. At
at puso ay yan na nga, hindi ba? At marami na po tayo na nasaksihan na ganyan. Opo, na talagang hindi nagpahuli ng buhay. Ayan po ano. So, ang Biblia po ay, at dito lang ako iikot po ano, ang sinasabi po ng Biblia ay leave them alone, ignore them, do not trouble yourselves about them. They are blind leaders of the blind. Both are teachers and taught are alike ignorant of the truth. Ayan po. Diyan ako iikot ng discussion ko. Ayan po ano. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na na pasalamatan ko muna yung mga subscriber po natin. Kahapon pala may nag-comment na bago ata yun. Sabi niya, amen. Sabi niya ay, pag yan sinabi ang amen ay, na yan, mga nag-aaral ng Biblia yan, o mga born again yan. Doon sa diniscuss ko kahapon na, yung a man burdened with bloodshed, ibig sabihin, pumatay o talagang intentional na pumatay o premeditated na pumatay, ay they will seek their refuge in the pit, sa hukay. Ayan nga nangyayari kay Kibuloy, hindi ba? Ay hukay yan, hindi ba? Pit o dungeon o bunker. Ayan po, yun ang diniscuss ko kahapon at amen sabi nung isa. Yung nag-comment. Ay salamat po ano. At ito po sila ano, yung mga nais kong pasalamatan na mga vloggers natin. Si Rosana Narumi ng Japan, batch number 1 po ito ano. Si Al Olalia ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josia Lan, Elenita Sculptor ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colyong, Querty Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mer Herrera. May sound ba tayo? Okay. Sana tayo. Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak,
Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantos, Divina Apostol, CJ Pichchay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na panoorin sila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan o sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang topic po natin ngayon ay, ang title po ay Duterte and Kibuloy, Both Alike, Hindi Pahuhuli ng Buhay. Ayan po sa Matthew 13, Matthew 15 verse 14, ito po ang reason dyan. Bakit they are both alike, hindi pahuhuli ng buhay? Ito po ang reason so ignore them. Ignore daw natin sila o disregard them or have no association with them. Ayan po, Sino ito? They are blind guides leading the blind. And if one blind person guides another, they will both fall into a ditch or a pit. Sa iba, pit, o sa hukay. They will both fall into a pit. Ayan po ang nakasulat. If a blind leads a blind, they will both fall on a pit. Ayan po na nasabi ng Biblia. Kaya nga, disregard them or ignore them or have no association with them. Ayan po. Kasi nga mahuhulog sila sa hukay at yan na nga, sila na nga nagsasabi Hindi ba? Ang sinasabi nila, si Kibuloy po mismo, mahuhuli nyo ako. Sabi niya, mahuhuli nyo ako. Tatayo ako sa aking paa. Sabi niya ay tatayo ka nga sa iyong paa, nagtatago ka naman, ay paano namin makikita yan, hindi ba? Na ikaw ay tumatayo sa iyong paa. Ang alam namin, ikaw ay nagtatago. Hindi ba? At bago ka mahuli, o siguro kung talagang nasusukol ka na, parang ganun kay Hitler po. Si Hitler, isisingit ko lang po, nung sinabihan siya ng kanyang General of the Ammunition, Sir, sabi sa kanya, sinabihan siya, Sir, isang araw na lang, Sir, ang ammunition natin. Wala na tayong bala. Anong ginawa niya? Pumasok na sa dandon niya. Kasama niya yung asawa niya. At doon na siya nagpakamatay. Kasama yung aso at saka yung asawa niya. Hindi ba? Talagang nangyayari po yan kasi nga ay alam niya talaga na hindi rin siya patatawarin o yung kasalanan na nagawa niya ay talagang continuously at saka ay ayan na nga nakikita na nga yung mga higaan ng mga babae dyan, hindi ba? Dyan sa bunker ni Kibuloy. Ay para sa ano yan? Hindi ba? At ang dami po nagko-comment, pero hindi ko nabibigyan ng emphasis dito, ay baka ginagamit yan sa prostitution. Ayan po yan nga ang sinasabi ng Biblia, if a blind leads a blind, they will both fall on a pit.
Ayan po. At hindi po natin pwedeng tawaran yan. Hindi pwede kasi nga 2,000 years na yan na nakasulat Mayroon bang sasalungat yan na isang tao? Wala. Kasi ang salita po ng Diyos ay talagang totoo. At pumapasok po yan sa kailaliman ng puso. It can penetrate deeper even to the division of soul and spirit. Ayan po. It can judge the intent of the heart. Ayan po Pag nagsalita ka po ng Word of God, ay parang hinuhusgahan mo na yung tao na ay nagigilty na siya. Hindi ba? If a blind leads a blind, ayan nga, si Duterte, nililid niya si Kibuloy At si Kibuloy naman, nililid naman niya si Duterte. Hindi ba? They will both fall in a pit. Ayan po. Ay ito ang supporting verse po. Hindi. Basahin na natin yung kabuuan, Kasi 14 lang yung binasa ko Pero para makita natin ang istorya. 13 po, But Jesus replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by its root. Sa iba, will be uprooted ang nakasulat. But Jesus replied, every plant that my heavenly Father has not planted. Ayan nga ito si Kibuloy. Nag-claim ito na kwan siya siya lang hindi ba? Siya lang dadaan lang sa kanya Hindi ba? Yung mga kaluluwa natin, pag hindi kayo dumaan sa akin, sabi nga, hindi ba? Hindi kayo makakapunta sa langit. Ayan. Ay, false testimony po yan. Si Jesus Christ po ang nagsalita niyan, pero inaangkin niya. Ay kaya nga i-uproot po yan. Will be uprooted, ang sabi ni Jesus Christ. Every plant that is not planted by my heavenly Father will be uprooted. Ayan po. At isunod na nga ito, disregard them. Hayaan nyo na lang sila. Ignore them. They are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit. Ayan po. Peter said to him, explain this parable to us. At in-explain po yan. Kayo na po ang bahala kung ano ang mahaba po yun ayan po, di ba? Binasa ko na yung 3 verse. Para maintindihan natin. Kasi kung 14 lang ay hindi maintindihan Luke 6:39 po. Ay dito naman ay kung ayaw nyong maniwala dyan, nakikiusap na parang sentence, ay ganun po ang mga tao ayaw Ayaw maniwala talaga Ngayon, ang matatalinong tao daw, kung matalino kang tao, ay nakukuha ka naman sa patanong. Kaya nga ito ay sa Luke, ay ito naman ang istorya ni Luke. Opo. Ay ito ang sinabi niya, patanong naman. Jesus also told them a parable. Can a blind man leads a blind man? Ayan, patanong Kung ayaw mong maniwala dun sa sinasabi na sentence na parang hinihikayat ka na if a blind leads a blind, they will both fall in a pit. Ayaw mong maniwala dyan. Dadaanin ka ngayon sa patanong. Can a blind man leads a blind? Ay palagay ko naman kung ikaw ay matalino ay maniniwala. May answer ka na dyan Can a blind man leads a blind? Will they not both fall into a pit?
Ayan po, hindi ba? Mahuhulog sila sa hukay. Oh, ayan na nga, hindi ba? Oh, ayan po talaga ang nangyayari dyan o mangyayari dyan. Oh, blind guides kasi ang bawat isa sa kanila pero pinaniniwalaan nila. Oh, ang bawat isa ay parehas sila. Ay hindi po natin kasalanan yan. Hindi po kasalanan yan ng Philippine National Police. Wala pong kasalanan dyan ang Philippine National Police. Wala po. Kasi yan ay dinesisyonan nila yan Nailid ng isa yung isa. Hindi tayo pwedeng sisihin dyan. Wala tayong kasalanan dyan. Kasalanan nila yan. Kasi ay sinamba nila ang bawat isa. Hindi ba? Naging advisor sila ng bawat isa. Ano po ang ginawa nila? Ayan, pinaklose nila yung yung ABS-CBN, hindi ba? Kaya nila ayan na nga. Ay siyempre ay marami ring naapektuhan doon. Kaya lahat yan ay nananalangin yan. Yung mga apektado, hindi ba? Sa pagkasara ng ABS-CBN po, nananalangin yan. Ay malay natin, baka isa doon ay malapit sa Panginoon o matuwid. Hindi ba? Pakikinggan po ng Panginoon yan. Isang taong manalangin lang sa milyon na nananalangin na naapektuhan ng closure ng ABS-CBN ay baka may isa, hindi ba? May isa lang na matuwid na pakikinggan po ng Diyos yan. At ayan na nga ang nangyayari. Hindi ba? Ibinigay ang frequency o ang lisensya dyan sa SA Minayata ay wala naman silang mga kagamitan, hindi ba? Wala naman silang tao na marurunong o mga technician talaga na nag-training sa abroad ay wala din yan mga tiway lang ata mga gumaganap dyan hindi ba? Ay paano mangyayari yan? Nasamantalang ang ABS-CBN ay sophisticated talaga. Kumpleto sila. Ng equipment, ng training, ng mga qualified technician. Hindi ba? Ay hindi lang kasi pwede po na Ginoong Duterte na ibibigay mo lang yung lisensya. Hindi pwede yan. O ibibigay mo lang yung frequency. Hindi pwede yan. Naandyan po, kasama dyan ang mga technician o ang mga yung mga lisensya, hindi ba? Ganun po yan. Ay plus pa yung mga equipment. Ibigay mo man yung yung frequency sa kanila. Kung wala silang yung kakayahan na ipalaganap yan sa buong Pilipinas, wala Ito po, sa 1 Timothy 6:5, ito po ang reason dyan kaya sila ay naloko o nabalaho o sabihin natin na na-deceive sila ng diablo o ng kinang ng ginto o ng pera o ng material gain. Ayan po, na-deceive sila dyan. Babasahin ko lang po at dito na po ako magwawakas 1 Timothy 6:5, perverse disputing of men, of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness or godliness. Godliness pala ito From such, withdraw yourself. Ayan po ang sinabi ni Paul kay Timoteo, yung unang sulat niya kay Timoteo, chapter 6, verse 5. Ulitin po natin para maintindihan natin. Perverse disputing of men, of corrupt minds. Ayan po, perverse nga Ano man ang pag-usapan nila yan, perverse yan
Ano man ang pag-uusapan nila, perverse yan. Ano? Yung kuan yan, walang kwenta o puro kalukuhan yan. Perverse disputing of men, of corrupt minds. Corrupt sila eh. Oh, hindi ba? Corrupt minds yang ganyan eh. Hindi ba? Oh, ay ang susunod ay destitute of truth. Wala nga sa truth eh. Walang truth o kulang sila sa truth. O deserted of truth. Ayan po, wala sa truth o yan nga, kulang-kulang sa truth. Supposing, ang akala nila, supposing that gain is godliness. Ayan po, kung sila ay makapagpatayo ng building, ng kingdom, o mga magagandang mga hardin, gagawa sila, akala nila godliness yun. Yun po eh. O ano ang payo ni Paul? From such people, o from such person, withdraw yourself. O huwag kang makipag-associate. Withdraw yourself. At yan na nga ang nakikita ko dyan. Unti-unti na po nagwi-withdraw yung mga tao na dati sumusuporta yan. Dyan sa ganyan. O, ay maliban na lang kung may investment sila dyan. O, maliban na lang ay talagang ay makikipagpatayan sila dyan. Kasi kukunin nila yung investment nila dyan eh. At yan po ang nakikita ng maraming tao. Na kaya yumaman ng yumaman ito si Kibuloy, yung mga politiko natin na gusto nilang itago ang kanilang pera, dyan nila itinago. Dahil baka naloko din sila ni Kibuloy o na-deceive sila na safety dito. Yan ang sinasabi ni Kibuloy, safety dito. O, ay pero hindi naman ganun yan eh. Kasi nga, yung una pa lang na sinabi ko, ang sabi ni Jesus Christ, I will be uprooted. Oh, every plant that is not planted by my heavenly Father will be uprooted. Ayan ang nangyayari dyan. Hindi ba? Oh, ayan po, hindi ba? Oh, kaya nga, yan ang reason ko, bakit ay yung title natin po ay, ito yung title natin eh, Duterte and Kibuloy, both alike, hindi pa huhuli ng buhay. Ayan ang reason ko. Kaya ganyan. O, aywan ko kayo kung ano ang reason nyo, ay pero ako, Biblia po ang pinagbabasihan ko. O, hindi ba? Ay, hindi ko naman kayo hinihikayat na maniwala, pero binabasa ko lang po at pinapaliwanag ang mga nabasa ko o ang mga pangyayari ngayon. Hindi ba? They will be uprooted. Ay hindi nila papayagan yan kasi mapapahiya po sila eh. Na-i-expose sila sa tao na sila ay mali, na sila ay corrupt. Hindi sila papayagan. Kaya mas naisin pa nila yung diniscuss ko kahapon na ang akala nila ay matatakasan nila ang tao. Ay pwede nga siguro kasi magpapakamatay sila eh. Pero mayroon pang isa eh, yung hatol ng Diyos. Ayan po. At kaya nga silang ganyan, sang-ayon po sa Biblia, ay wala tayong alam niya sa ginagawa nila eh. Pero unti-unti na-i-expose lang. Pero maliit lang ang portion niyan. Ay bakit ganyan na ang kwan nila? Ganyan na po ang mga panukala nila. O, na hindi sila pahuhuli ng buhay. Kasi nga, alam nila sa sarili nila yan eh, na yung Diyos, alam yung mga ginagawa nila. Kaya guilty talaga sila. Ayan po. At yun po ang nagdadala sa kanila para gawin yan. Hindi, anong sabi nila? O, parehas eh. Hindi ba? Hindi ako pahuhuli ng buhay. O,
Ganun ang sinasabi nila O sige po, at hanggang dito na lang po, at dinadalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig o sa ating dito ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Dinadalayan ko po yan bago ako mag-umpisa. At muli, mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.